Kaliwat kanan nga ang mga nangyari sa politika at ekonomiya nung nakaraang taon na tila nakaapekto sa target sana na GDP na 5.5 hanggang 6.5% growth. Mahalagang malaman ito lalo na sa mga nagbabalak pumasok sa negosyo ngayong 2026. Kaya naman, ano-ano nga ba ang mga patok at pwedeng pagkakitaan at mga dapat ikonsidera kung ikaw ay nagbabalak magnegosyo? Alamin yan sa Balitang A to Z hatid ni Stanley Gahete. Isa ka ba sa mga nag-iisip-isip kung papasukin na ang larangan ng business ngayong 2026? Hinay-hinay muna, marami nga kasing nangyari noong 2025 na nagpabagal sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa humigit kumulang 5% ang average GDP sa bansa sa kabuang 9 na buwan. Habang ngayong Enero 2026 ilalabas ang GDP ng huling quarter ng 2025. 5.5 hanggang 6.5% ang target GDP growth ng government para sa 2025. Pero ayon sa Finance Department, kailangan nasa mga 7% ang paglago sa fourth quarter para mahabol ito. Well, bumagal kasi yung ekonomiya, gawa nga ito, in 2025. First, yung higher tariffs ni Trump, tapos yung trade, syempre may trade wars yun, merong yung protectionist measures, tapos yung political noise. Nagsimula yan noong SONA, noong July 28 ng Pangulo. Kaya naman mahalaga na ikonsidera muna ang mga nangyayari sa paligid, lalo't malaki ang ambag ng anumang negosyo sa paglago din ng ekonomiya ng bansa. Base sa ulat ng isang popular na complete commerce platform, patok ngayon sa 26 base sa business forecast ang real estate, fitness coaching, home cleaning services, car wash, vacation rentals, pet care, virtual assistants, creative content tulad ng podcasting, graphic designs, editing at videography and photography tulad ng sa kasal. Mga 73% ang ekonomiya natin, consumer spending or spending ng mga tao tulad natin, no? Kaya yung services din, mga 60%, more than 60% ang ekonomiya. Pasok din ang digital marketing, online selling, landscaping at painting, drone services, mga laruan, pagkain tulad ng mga prutas at gulay, food box, pet toys, fashion tulad ng damit at sapatos, craft boxes at fresh flowers. Si Nanay Mary, halos 2 dekada nang may shoe store sa sikat na Tiangge sa Marikina. At nakita niyang patok talaga ang shoe retail. Nabago ang buhay, siyempre, dahil sa pagtsatsaga. Dati, isa lang ang pwesto ko. Ngayon, halos ilang peraso na yan, di ba? Ibig sabihin, nag-increase. Or dumami siya. Pero dahil may physical store siya, nakita niyang kakompetensya ngayon ang mga online selling at platform. Yung online, siyempre yun yung pahina ng business, di ba? Kasi through online, doon na sila nakaano ng pag sa shopping, di ba? Yung pag-ano ng i-online mo na lang, ando na sa kanila agad ang item. Malaking kabawasan sa amin yun. Pero para pa rin sa business economics expert, dapat ikonsidera ito bilang bahagi ng negosyo, pati na ang iba-ibang mode of payment. Combination kasi doon na yung spending patterns Kailangan susundan nila kung nasan yung, saan na ba nagagastos yung mga tao. So kung lumalaki yung share ng online, so, i-consider din yon. Marami pa rin ang product-based na negosyo, lalo't malakas ito bilang mga regalo. Ang talagang malakas na bilihin ngayon, laruan. Yung iba naman sa mga bedsheet, tulad ng mga nandun sa grupo namin doon, sa mga tsinelas. Kasi halos lahat yan, pinagawang panregalo Payo naman sa mga nagbabalak ikonsidera ang pagbibusiness. Siyempre, kailangan nila, unang-una, puhunan. Tapos, lakas ng loob. Saka dapat papasukin nilang negosyo kung kahit paano, yung may idea na sila kung paano nila papasukin yung trabaho na yun. Pero sa kabuuan, kailangan pa rin gawin ang pamahalaan na maging kaaya-aya ang business environment ngayong taon. There's reason to be optimistic. Kumbaga, ano naman talaga yan? Pag talagang sineryoso lahat ng mga bagay na yan, i-boost yung productivity ng agriculture, ng manufacturing, so lahat yun, good governance ang nag-hold ng lahat ng yun. Ano man ang maging uri ng pagkakakitaan ngayong bagong taon 2026, basta legal at tama ang diskarte para sa mga consumer, for sure, lalapit ang swerte. Ano man ang maging hamon, kayang-kaya pati ang dating ng kita. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete.